Good day everyone, this is Patrick Osorio from Regi Networks at ngayon pag-usapan natin ng Regi EG. Paano ba ito i-configure? So before we start, introduce ko muna yung Regi EG products natin. So meron tayong EG for each concurrent users like 100, 200, 300, and 1,500. Okay. So sa 100 series, we have 4 models, PoE out, non-PoE, and yung merong built-in Wi-Fi. So Wi-Fi 5 and Wi-Fi 6. And then sa 200, meron tayong PoE out, non-PoE, and yung merong SFP uplink. Okay. And then 300 series, non-PoE na rack-mounted, and then meron ding desktop type na PoE and non-PoE. And isang model for 1,500. So, paano siya i-configure? So, meron tayong 3 ways to configure yung Regi EG. So, number 1, through eWeb. Number 2, Cloud Web. And number 3 is Cloud App. So, isa-isahin natin yan. So, unahin natin sa eWeb. Yan. Pag sinabing eWeb, ito yung local interface nung gateway natin or nung Regi EG. So, sabi dito, kailangan natin connect from laptop directly sa Regi EG. Then, Regi EG connected sa ISP. And then, accessin lang natin yung default IP address niya, 192.168.110.1. And then, meron lang yung password na admin for the latest version. Okay, so kailangan lang natin yung accessin sa browser natin. So, accessing ko lang yung 192.168.110.1 sa browser, and then we need to log in. So, on default nyo is admin. Check lang natin tong I have read and agreed, then log in para ma-set up natin through eWeb. Ayan. So, click lang natin yung start setup. Ayan. So, chine-check niya yung internet natin kung ano ba yung ISP source natin. So, compatible naman tayo sa PPPoE, DHCP, or static. Yan. So, DHCP lang yung internet ko ngayon. So, DHCP lang i-click ko dito. Then, country region, lagay natin Philippines. Yan. Then, time zone, Asia, Manila. Then, click next. Ayan. So, dito kailangan natin ilagay yung project settings. So, project name, and password. So, lagay ko na lang Regi EG for the project name, and then password, kailangan ko lang masatisfy itong mga requirements. So, 8 to 31 characters, uppercase, lowercase, bawal yung admin, bawal yung question marks and spaces, and Chinese characters. So, lagyan ko lang siya ng password. So, ibig sabihin, mababago na yung admin na default password niya. Create network and connect. Ayan, para ma-deliver na yung configuration. Ayan, succeeded, i-redirect tayo nito sa cloud. So, pwede nating i-add yung device sa cloud natin. Lagay lang natin yung username and password natin dun sa Regi app or dun sa browser na cloud natin para mag-online siya sa cloud. So, pwede ko ilagay dito yung account ko. Yan, naka-save naman na. Yan, then log in. Ayan. So, nai-login ko siya sa cloud account ko and makikita ko yan sa cloud app ko. Pero yan, na-initial configure na natin yung Regi EG. So, naka-online na yan sa cloud. So, mamaya ko na lang i-upgrade dahil may lumalabas ditong available version. So, upgrade later na lang natin kasi magre-reboot yan. Yan. So, ganyan po siya i-configure using eWeb. So, paano naman po sa Cloud Web? So, sa Cloud Web, kailangan lang natin i-connect yung Regi EG sa ISP natin. So, connect lang yung one port to ISP. And then sa browser, kailangan natin mag-login sa Regi Cloud. Okay, so cloud.reginetworks.com, create a project, and then enter serial number ng Regi EG.
So yan, na-access ko na yung Regi Cloud sa web. So kailangan ko lang mag-login dito. And then add tayo ng project. So click lang yung add dito, add button. Then project areas. Lagay ko na lang Rei PG, yung project name natin. And then management password. So papalitan na niya yung admin na password. Scenario, so pwede kayo mamili office, hotel, villa, home, factory. So office na lang. And then time zone, Asia, Manila. Yan. Then click next. So syempre gateway or EG yung ilalagay ko. So I need to check ko si EG gateway, then next. Ayan. So serial number yung kailangan. So i-paste ko lang dito yung serial number ng gateway ko. And then since naka-factory reset siya, ang password niya is admin. And then click finish. So once I click finish, makikreate na yung project. Yan, Rei EG. And then makikita natin, andito na, nag-online na yung EG105. Then click sa devices. Yan, synchronizing na siya. So pwede siya kahit remote setup. Basta merong internet yung EG natin. So kailangan lang natin serial number and password ng gateway and mag-online na siya sa cloud. So last naman is sa cloud app. So sa cloud app, almost the same nung sa cloud web. Ang pinagkaiba lang ay pwede tayo mag-scan ng QR code or pwede rin mag-enter ng serial number. So using Regi Rei app. So yan, kailangan lang natin i-open yung Regi Cloud app natin. Then click itong plus button or create a project kung wala pa kayong project. Ayan. So after clicking yung plus button or create a project, pwede natin scan yung serial number ng Rei gateway natin. So, click scan or enter serial number. And then, ayan, in-scan ko lang yung QR code ng Rei gateway and lumabas na itong add device. So, pwede ko na siyang ma-add sa cloud. So, nandiyan na yung type, which is gateway, model EG105, and then serial number. So, click ko lang itong add. Ayan, and then project name, lagay ko na lang din Rei EG. Then management password. Ayan, yung SSID or Wi-Fi name, kung sakali kasing maglalagay tayo ng Rei AP, so ito na rin yung susundin sa network. Lagay ko na lang Rei. Ayan, pwedeng encrypted, pwedeng hindi. Then scenario is office na lang. Then click OK para ma-add natin siya sa cloud. Ayan, so refresh lang natin yung project. Ayan, so mag-online na yung EG natin sa cloud using Regi Rei app. So refresh lang ulit natin. Ayan, so online na siya. Pwede na natin siyang i-configure sa Regi Rei app. So yan po ang initial configuration ng Rei EG. So nakita natin kung paano siya i-configure sa eWeb, Cloud Web, and Cloud App.